Grabe naman, daming palpak dito sa Ultra Gravel Challenge na to. Iisa-isahin ko sa inyo mga kapot-pot, idedetalye natin ang mga kapalpakan dito sa Ultra Gravel Challenge na ginanap sa New Clark City sa Tarlac noong March 17, 2024. Shoutout sa mga organizers itong event na to, Sir Arnel, Sir Mondi, Sir Stephen, Sir Dan, lalo na sa gumawa ng ruta na to, Geno Cuenco, siklistang Kabalin, at sa lahat ng tumulong mag-organize nitong event na to. Ang masasabi ko lang, grabe itong ginawa nyo rito sa event na to. Ganito kasi kwento niyan. Alas 2 ng madaling araw, nag-drive ako papuntang New Clark City. Ang dala ko lang, bisikleta ko. Wala akong dalang mga pagkain, power gel, power bars, miski water bottle, wala akong dala. Sa isip ko, parang normal na long ride ko lang to. Sa tabi-tabi na lang ako bibili ng tubig at pagkain pag kailangan ko. Mamaya malalaman nyo kung bakit palpak agad yan. Eh di eto na nga, mga 4:30 ng madaling araw, dumating ako sa New Clark City. Assemble ng bike sa parking, tapos punta sa starting point. Umakyat muna tayo sa stage kasi pinatawag dun yung mga cycling influencers na kasali sa event. Tapos pwesto na. Nakita ko pa si Mark Casquero ng Supreme Bikes na dyan lang natin makikita sa kabuuan itong video na to dahil sigurado titira yan. Andun din si Cycling Chef na binigyan pa ako ng isang rice cake na gawa niya. Yes, may baon na ako. Nung magbabayang magiliw na bago pa yung gun start, nakita ko yung isang participant nag-aayos ng cyclocomputer. Doon ko naalala, shit, hindi pa pala nakasetup yung mapa sa Garmin ko. Dali-dali kong sinubukan i-load yung mapa ng Komoot sa Garmin ko. Biglang nabura sa Garmin, di ko alam kung bakit. Basta bigla na lang siyang nawala doon. Ang naiwan yung route ng 240 na una kong sinave. Sabi ko, di bale, marami naman kami, buntot na lang muna ako sa marami. Pwede ko rin naman i-load sa cellphone later yung Komoot ko para makita yung mapa. Tapos pagkabit ko ng headlight ko, patay, nawawala pala yung bilog na panglock. Inisip ko, hayaan ko na lang muna kaya. Kaya lang, matalbog pa naman yung daan, baka malaglag din pag hinayaan kong walang lock. Sabi ko sa isip ko, buntot na lang muna ako sa marami. Lahat naman may ilaw. So ayun na nga, 4 na palpak agad bago pa man din magsimula ang ride. Walang nutrition, walang water bottle, walang mapa, walang ilaw. Lakas lang ng loob, Ian Howe. Kaya mo yan. Ayun na nga, nagsimula na. Nakalimutan ko pang i-start yung Garmin ko, buti na lang nakita ko kundi isa na naman palpak. Hatawan agad lahat ng participants paglabas ng New Clark City, ang bibilis ang takbuhan. Kala mo 50 kilometers lang ang tatakbuhin pero ang totoo, 160 kilometers ang haba niyang ruta na yan. Hindi ko alam kung bakit pati ako nakikarga 30, 35, 40 kph, lahat ganado, may umo-overtake pa. Nung huli ko na lang naisip na hindi dapat ako kumakarga sa simula dahil baka kasi mangyari yung kagaya nung nangyari nung nag-track ride kami nila Mark Casquero at Cycling Chef. Pinilit kong sabayan yung pace nila. Kaya ayun, after 110 kilometers, nabonk si Ian Howe. Hindi ko natapos yung 160 kilometers sa track ride namin na yun. Pero dito sa mismong event, ang mindset ni Ian Howe ay tatapusin niya ang 160 kilometers maghalo man ng balat si Tarlupan. Tapos ayan na, off-road na. Medyo bumagal na yung takbuhan dito, syempre makaldag na rito. Pero kita mo, nagmamadali pa rin ng mga siklista, akala mo mauubusan ng daan. Pinipilit kong makadikit dun sa nasa unahan ko kasi nga wala akong ilaw. Tinitignan ko kung saan siya dadaan, dun din ako dadaan. Umaasa din ako dun sa ilaw nung nasa likod ko. Buti na lang malakas ilaw niya. Pero syempre nahihiya din ako, baka mamaya ako pa maging dahilan kung bakit mabilis maubos ang battery ng ilaw niya. Syempre, dalawa kami gumagamit Kahit nadadamay ako sa ilaw nung nasa likod ko, medyo nahihirapan pa rin ako dito. Kasi anino ko yung nakikita ko sa harap ko Nag-aalangan ako kasi baka hindi ko makita yung mga bato na dapat kong iwasan. Kaya medyo umaalalay din ako rito. Maya-maya lang, pansin ko parang humihina na yung ilaw sa likod ko. Paglingon ko, medyo naiwan na pala yung mga nasa likod.
Yari, di ko makita yung dinadaanan ko dahil medyo nakaabante na rin yung mga nasa harap. Kaya ang ginawa ko, medyo umalalay ako ng konti para makadikit yung nasa likod at mailawan ulit yung dinadaanan ko. Magliliwanag na nang makarating ako sa Estancia de Lorenzo. Ito ang unang checkpoint, 15 kilometers pa lang yan mula sa starting line. Patatak ng passport, isang mabilis na selfie, meron din palang saging sa badyan kaya kumuha muna ako ng 2 piraso pero hindi ko muna kinain kasi di pa naman ako nagugutom. Ang ginawa ko, nilagay ko muna sa frame bag kasama ng rice cake na binigay sa akin ni cycling chef. Tapos may tubig din palang available sa checkpoint. Pero yun nga, wala akong dalang tubigan kaya yung tubig na available sa checkpoint, diretso na agad sa lalamunan ko. Tapos larga na ulit ako. Nagsisimula nang sumikat ang araw dito kaya di ko na kailangan maghintay ng pupwesto sa likod ko para makagamit ng ilaw. Pero kailangan ko pa rin na may kasabay na siklista dahil nga wala akong mapa. Ito namang Ianhaw, hindi naisip na i-open muna yung cellphone sa kumot para meron sariling mapa. Kung palpak na nabura sa Garmin yung mapa ng 160 km route, abangan nyo mamaya kung ano na naman kapalpakan ng mangyayari pag sinubukan kong i-load naman sa cellphone yung mapa sa kumot. Padyak muna tayo, baka maiwan tayo ng susundan natin siklista. Ayun na Ang bilis na ang simula ng kanina. Ultra gravel. Umaabot ng 40 ang takbuhan simula. Tapos na ako sa first checkpoint. Ito medyo naiiwan tayo, ang dami na una. Pero marami pa rin nasa likod. Marami tayo nakasalubong kanina at saka iniwan dun sa unang checkpoint. Siguro mga nasa pangatlo, pang-apat na wave tayo. Madilim pa kanina kaya di natin alam kung may mga na-capture yung shots natin. Ngayon pa rin nagsimula lumiwanag. Tsaka kanina medyo problema rin ako dahil yung ilaw ko nawala yung lock. Kaya hindi ko rin siya nagamit. Kasi kung sakaling ginamit ko, malalaglag lang din. So tinabi ko na lang. May problema pala ako rito. Yung kumot ko biglang na-delete kanina nung mag-start na yung race. Buwisit na yan. Kaya kailangan may binubunutan ako. Buti na lang meron ako rito mga binubunutan. Tapos pagdating sa gravel section na to, meron akong binubunutan 3 siklista. Sakto lang naman ang takbuhan namin dito. Hindi ko rin naman magawang mauna dito dahil wala nga akong mapa. Pagtapos ng gravel section, yun, semento na ulit yung kalsada. Mas bumilis-bilis na yung takbuhan. Tapos sakto rin, may mga nagsidatingan na mas mabibilis. Ayos, mas marami na tayong masusundan. Okay lang kahit wala pa rin munang mapa. Yung dumaan na grupo, mabilis-bilis din ha. Dito lang muna ako pupuntot kay ate na naka-MTB. Lakas din. Mountain bike tapos 30 maintaining niya. So dyan lang muna ako hanggang makarating dun sa part na kailangan tumawid ng main road. Ito na yung isa sa mga halimbawa kung bakit kailangan ko talaga na may kasabay dito sa ride na to dahil nga wala akong mapa. Dahil tulad nito sa intersection na to, kung wala akong kasabay hindi ko alam kung kaliwa, kanan o diretso. Pagtawid sa main road kailangan huminto dahil maraming dumadaan sa sasakyan. Tapos bahagya ding nauna itong 2 sinusundan ko kasi may tricycle na nagdire-diretso kahit nakaposisyon na kaming tatawid. Kaya tuloy ako naiwan. Pero bahagyang-bahagya lang naman, kayang-kaya pang habulin.
kaya pinilit kong makalapit din agad. Hindi ko naman kailangan na dikit talaga sa kanila. Basta nakikita ko lang kung saan sila liliko, kakanan o kakaliwa, okay na ako. Pero maya lang makikita nyo kung bakit palpak rin ang gantong style ko na to. Dapat talaga huminto muna ako para i-display ang mapa sa cellphone ko para hindi na ako maasa sa iba. Pero pagdating naman sa part na to, medyo kampante pa ako. Naalala ko pa na dinaanan namin to nung nag-track ride kami. Kaya alam kong dire-diretso lang tong trail na to. Pagdating dito sa bandang unahan ng trail, napansin ko medyo lumalayo na yung dalawang sinusundan ko. Okay pa rin kasi nga naalala ko pa rin tong ruta na to base dun sa track trail namin. Tsaka kita ko isang mahabang diretso lang tong trail na to na dinadaanan namin. Makikita ko kung liligo sila. Kaya nag-relax lang muna ako dito. Susubukan ko pa sana magkwento dito. Kinuha ko yung GoPro, nag-one hand ako. Kaya lang nung magsasalita na ako, naramdaman ko yung hingal ko. Tsaka mas bumabagal ang takbo ko pag nagwa-one hand ako. Lalo pa kung magsasalita ako para magkwento. Lalo lang lalayo yung mga sinusundan ko. Kaya hindi na lang. Binalik ko na lang sa mount yung GoPro. Hanggang sa tuluyan na nga nakalayo yung dalawang sinusundan ko. Naging palikulik po yung daan, may mga damo na matataas. Yung pala pagdating sa dulo may crossroad. Pagdating sa crossroad wala na, hindi ko na nakita kung saan direksyon nagpunta yung mga sinusundan ko. Tapos wala rin palang nakasunod agad sa akin. Kaya ang nangyari, naghintay muna ako mga ilang minuto rin siguro bago may dumating na siklista na pwede kong sundan ulit. Yes, ayun ang sinasabi ko. Biglang may isang handaan, napahinto tuloy ako. Kaya kailangan ako maghintay rin ibang masusundan. Eto, buti na lang hindi masyado matagal, meron na agad kasunod. Medyo malaking grupo yung dumating na sinundan ko ulit. Tapos maya lang, off-road na naman ulit ang daanan. Ayos na ayos para sa akin, ang daming pwedeng sundan. Tapos since nagbagal na lahat dito, ang dami pa uling mga siklistang nagdatingan. Paglampas dito sa ilalim ng tunnel na to na tumawid sa ilalim ng SCTEX, humirap na naman ang padyakan. Bukod sa nagsimula ng sumikat ang araw, mahirap na din padyakan ng pinong buhangin. At literal na kain alikabok ka talaga dito kapag ka bumuntot ka dun sa sinusundan mong siklista. Hanggang sa dumating na sa part na to na sobrang mabuhangin talaga. Meron pang sumemplang dito, hindi na nga lang na-capture ng camera. Tapos lalo pang nag-iipon-ipon ang mga siklista rito dahil napilitan na kaming magsihinto dahil nagka-traffic na. Pagkatapos ng mahabang off-road section, nakaramdam na ako ng pagod at gutom kaya tinira ko muna yung binigay na pagkain sa akin ni Cycling Chef dun sa starting line. Susubukan ko sana ulit magkwento rito kaya lang wala, pagod talaga ako eh. So wala, binalik ko na lang ulit sa handle yung GoPro natin. Sunod-sunod na yung mga naging liko dito sa part na to.
Yung maraming kasabay natin kanina sa off-road mukhang nagkargahan pagdating sa semento. Kaya hindi ko na sila makita dito. Buti na lang merong isa na halos kasabay ko lang ang takbo. Bali siya na lang muna sinundan ko hanggang may makasabay na ibang siklista. Pagdating sa second checkpoint, gano'n na lang ulit. Patatak ng passport, selfie, inom ng tubig, tapos dampot ulit ng saging para baunin. Meron na rin pala akong lalagyan ng tubig dito. Bumili ako kanina ng mineral water dun sa isang tindahan na daanan ko, kaya pwede na ako mag-refill ngayon. Tapos larga na ulit agad ako. So far nakakasurvive pa naman ako sa pasunod-sunod lang sa mga siklista na nakakasabay ko kahit wala akong mapa. At okay pa yung isang maliit na bote lang ng mineral water na dala ko. Ang problema ko rito, medyo nangihina na ako sa gutom. Nakain ko na yung saging saba na kinuha ko dun sa checkpoint, pero parang baliwala, nangihina ako, di na ako makasipa. Kaya pagdating dito sa tulay na to, nagpahinga muna ako saglit. Pagtapos ko magpahinga sa tulay, edi lumarga na ako. Naisip ko, shit, wala nga pala akong susundang siklista. Pagtingin ko sa likod ko, wala pa rin paparating. Yari, pag may lilikuan, hindi ko alam kung saan ang direksyon ko. Isip ko, bahala na, siguro naman may darating maya-maya lang. Ayun na nga, nakaabot na ako sa dulo ng off-road, wala pa rin lumalampas sa siklista na pwede kong sundan. Yung kalsada may kaliwa tsaka may kanan. Di ko alam ngayon kung saan ako pupunta. Tambay muna ako sa tindahan, antay ako ng siklistang susundan ko. Tapos saktong-sakto rin naman, gutom na ako. Kaya kain muna ako rito. Ito nga lang problema sa ganitong style. Kung ano lang ang meron doon sa tindahan na inintuan mo, yun lang ang pwede mong kainin. In terms of nutrition, talo ka talaga dito. Biruin mo pagkain ko dito, biskwit tsaka hopya, palpak na naman. Medyo natagalan din bago may dumaan na siklista dito kung saan ako nagpahinga. Kaya dito ko na rin sinubukan i-open sa cellphone ko yung Komoot map. Ang walang ya, sa di malamang kadahilanan, ayaw magtuloy mag-display ng mapa. Laging loading lang, pero hindi naman pinapakita yung ruta. Kaya wala ako ibang choice dito kundi maghintay talaga ng susundang siklista. Maya-maya malalaman nyo kung bakit ayaw magtuloy mag-display ng mapa sa Komoot sa cellphone. Mga ilang minuto pa wala pa rin dumadaang siklista. Nagsuot na muna ako ng arm sleeves at nagsisimula na rin sumikat ang araw. Siyempre, kaingat-ingatan natin ang pagkatisoy natin. Maglalagay pa dapat ako ng sunblock sa mukha at batok, kaya lang biglang ayan na, dumating na yung isang grupo ng siklista na pwede kong sundan. Dali-dali kong inubos yung natitira kong hopya para mahabol ko yung dumadaang grupo. Sakto naman, kapot-pot pala yung isang ando sa tindahan at gusto magpa-picture. Ayun, hindi ko tuloy nahabol yung grupo, nakalayo na. Pero okay lang, nakita ko naman kung saan direksyon sila pumunta. Tsaka ang importante na pagbigyan natin yung kapot-pot natin. At sakto rin, meron pang dalawang siklista na tumaan na pwede ko ring sabayan para sa direksyon. So ayun na nga, itong dalawang siklista na to ang naging mapa ko pansamantala. As usual, binuntutan ko na lang muna agad sila. Pagdating sa sementong section na to, nawala yung dalawa sa paningin ko. Meron kasing nakalatag na palay at may truck sa harap. Buti na lang medyo naalala ko to sa truck ride namin. Alam kong may lilikuan dito dahil yun yung nalampasan ko nung nag-truck ride kami. Sakto din may mga estudyanteng namimigay ng tubig dito. Kaya nakakulimbat ako ng isang maliit na bote at nasilid ko sa back pocket ng jersey ko. Thank you. Okay na, thank you. Karamdaman na ng pagod.
Tapos pag 68 kilometers 8:29 umaga. Makinsi-kinsi lang muna takbo natin. Ang haba at ang tagtag nitong gravel section na to. Hindi pa masyadong tanghali pero ramdam na ang init ng araw. Walang lilim. Buti na lang merong malaking puno doon sa gitna ng bukid na pwedeng pagpahingahan. Kaya nakipahinga muna ako saglit. Sakto rin, mga kapot-pot din pala yung mga nagpapahinga dito. Kaya medyo konting kwentuhan tsaka selfie-selfie na rin. The 160 lang? Asukan pala to. Si Boss Ian. Sir. May tour guide tayo na. Hindi, wala ako GPX eh. Nabura yung kumot ko kanina eh. Kaya tuwing mawawala ako, nag-aantay ako ng masasabayan eh. Yan ang matapang, walang GPS. Nagpalit ka pala ng gulong master. Oo. Di ba naka-zero ka nung ano? Oo, dito tayo, doon ka. Sir. Nice meeting you, bro. Nice meeting you first time. Nice meeting you, sir. Picture mo tayo, sir. Pagkatapos magpahinga dun sa puno, hindi rin kami sabay-sabay umalis. Hindi ko maintindihan ng sarili ko bakit hindi ako sumabay sa iba. Nag-ride out ako mag-isa. Nung andito na ako sa trail, naalala ko wala nga pala akong mapa. Buti na lang, dire-diretso lang yung trail. At pagdating doon sa sementong section, eto may isang grupo ulit na dumating, mga naka-neon green na jersey. Medyo mabilis ang takbo nila sa group. Hindi ko na sinabayan kasi pagod pa ako. Tsaka inisip ko, may mga iniwan pa ako dun sa puno. Malamang maya-maya lang, andyan na yung sa likod. Sila na lang ang susundan ko para sa direksyon. Dito meron pa ako nakikitang mga mangilan-ngilang siklista na pwede sundan. Ang problema, mga ilang segundo lang, ito nangyari. Merong dalawang naglalakihang truck na nakabalandra sa kalsada. Hindi naman ako makasingit sa gilid, as in sarado talaga. So kailangan ko huminto. Yari na naman. Pag may lilikuan sa dulo ng kalsada na to, wala na naman ako susundan. Buti na lang meron agad kapot-pot na sumulpot sa likod, nakasali rin sa event. Master. Pagod na. 160 kayo doon? Oo, 160. Ikaw? 40? 40. Nakailang kilometers na? Ano? 163? Malakas yung kapot-pot natin. 240 kilometers yung sinalihan niya at ang dami niya pang energy, kitang-kita ko. Nauna na siya at hinabol ko na lang ang tingin kung saan siya liliko. Doon na rin ako liliko. Pero naisip ko, 240 kilometers nga pala siya. Hindi ko alam kung mula sa point na yon kung saan kami nagkita, kung parehas ba dadaanan ng 240 tsaka 160 kilometers. Yari, naisip ko bigla, hala, hindi ko pala tinatanong yung mga sinusundan ko kanina kung 240 ba sila o 160. Paano kung nasa ruta pala ako ng 240 tapos iba pala ruta nun? Paano na? Palpak na naman. Sa point na to, hindi ko alam sagot sa tanong ko. Bahala na, basta tira na lang. Paglampas ng tulay, nakakita ko kumanan siya. Pagtingin ko sa likod ko, wala naman siklistang kasunod na pwedeng pagtanungan. Kaya ginawa ko, kumana na lang din ako. Bahala na. Hindi ko ma-recall kung part pa ba ito ng trinakred namin dati. Parang oo, pero parang hindi. Naalala ko kasi may dinaanan kaming off-road na tabi ng creek. Parang ganito itsura, pero parang nag-iba. Hindi ko na rin matanaw yung sinusundan ko. Tapos wala rin sumusulpot na siklista sa likod ko. Ang plano ko rito, pag nakakita akong tindahan, pahinga ulit ako tapos itatry ko ulit i-load yung commute na map sa cellphone ko. Sa pong Mountain Dew. Isang Mountain Dew, isang tubig. At saka ng tubig. Mountain Dew. May biscuit choco sandwich. Dito sa tindahan na to, parang kinabahan ako ng konti. Walang dumadaan ng mga siklista. Mga ilang minuto na akong nakahinto dito, wala pa rin ako nakikita. Hindi ko tuloy alam kung tama pa ba yung ruta na dinadaanan ko. Sinubukan ko ulit i-load yung mapa sa cellphone ko pero ayaw talaga. Laging loading lang. Pero ayaw pa rin lumabas ng mapa. Ang tagal ko rin nakatambay dito bago magsimulang magsidaanan yung mga siklista. Tapos may ilan din na huminto. Kaya lang naka-off yung camera. Meron isang huminto nakapot-pot si Dr. Galvan. At sa wakas nalaman ko kung bakit ayaw magtuloy mag-load ng mapa sa cellphone ko. Wala na pala akong data, hayop na yan. Pero ang labo men. Nag-load ako sa Gcash habang nakatambay dyan at nag-subscribe ako sa data ng promo ng Globe. Pero ayaw pa rin. Ang nangyari, pinakonek ako ni Doc Galvan sa hotspot niya. Tapos ayun, tumuloy mag-load yung mapa sa kumot. Sa wakas, pwede na ako mag-ride independently. Doon na nagsimulang magsidaanan yung iba pang mga siklista.
Hindi ko na kailangan madaliin ubusin yung pagkain ko ngayon kagaya nung ginawa ko sa Hopia kanina. Hinayaan ko na lang silang dumaan. Sa wakas, kaya ko nang mag-ride mag-isa dito na hindi ako umaasa na may susundan akong siklista. Ay, nakapag-vlog din. Grabe. Nakapagpahinga ako na maayos no kanina sa tindahan. Tapos ngayon semento, kaya medyo okay tayo. Take the next left. Ang sarap pakinggan ng guided navigation ni Kumut. Beforehand, sinasabi niya kung kailan ka kailangan lumiko. Sa wakas, na-relax din ako sa ride na to. 100 kilometers, 11:10. Ayan. Hey, shoutout pala kay Doc Galvan. Napakonect tayo sa data kanina. Kaya meron na akong kumut. In-enjoy ko na lang muna ang pagpadyak hanggang makarating ako sa second checkpoint sa Santillana Hillside Farms. Ito ang pang 102 km mark. Yun. 11:20. Thank you. Siya, tinago yung number para hindi mawala. Na ano eh, mali yung kabit ko kanina, tumatama sa paa. Kaya tinanggal ko na lang. Kaya nga. Okay. Okay, idol pa. Thank you. Thank you. Pagtapos magpatatak ng passport, inisip ko sana may tunay na pagkain dito. At meron nga. Merong available na lunch sa halagang 350 petot, kanin, iba't ibang ulam, may kasama pang soft drinks at kape. Sulit na rin. Kaya lang medyo napasarap naman yung pahinga ko ron. Pagtapos kumain, ang tagal ko tumambay. 11:20 ako dumating, tapos 12:11 na ako umalis. Halos mag-iisang oras yung tambay ko dun. Inabot tuloy ako ng matinding sikat ng araw sa off-road. Thank you. Bago tuluyan mag-ride out, huminto pa ako saglit para langisan yung kadena ko. Sobrang langit-ngit na kasi dahil sa sobrang daming lupa na kumapit. Pag-check ko sa frame bag ko, shit, wala yung lube. Hindi ko pala nadala. Palpak na naman. Ayun, pumadyak ako ng maganitang kadena. Tapos, nakalimutan ko pala buksan ulit yung map sa Kumut. Pagbukas ko ng cellphone ko, hayop na yan, na-close pala yung app. Pag open ko, balik na naman sa dating problema. Puro loading lang. Ayaw na naman tumuloy mag-display ng mapa. Yari, hanap na naman ulit ako ng mabubuntutan sa ruta. Grabe ang init ng oras na yon. Kanya-kanya lang hintuan yung mga siklista kung saan-saan na lang. Kung saan abutan ng pagod at kung saan may lilim, kanya-kanya ng pahinga. Ako naman may nadaan ng bahay na may libreng patubig kaya nakiinom na ako tapos nakarefill na rin saglit. Ah, pakainit! May poso. Tubig na kami. Ay, salamat po. Ah, grabe, gapang na. 15 na lang ang takbuhan ko rito. 15, 20, bihira mag 20. Pagka rough road, minsan 10 na nga lang eh. Pagod na, grabe init. Grabe, ang daming mga nasa likod, daming nasa harap. Hindi natin malaman sa sobrang dami ng mga participants dito sa Ultra Gravel. Yeah, 129, 120 kilometers na. 40 kilometers na lang. Lapit na matapos. Paglampas ng tulay, may nakita ako mga siklista na naglalangis ng kadena. Sakto, may nahingian ako ng lube. Wala, magalit na eh. Oo eh. Sige, hawakan ko. Grabe sir, may nakatapos na pala. Meron na? 6 hours. Sino yan? Ryan Locsin daw eh. Hindi. Parang all roads lang sa kanya. 6 hours? Ay, hindi nun. Pati sir, 240 meron na rin. Oo? 10 hours, 240. Ay, salamat. Naka-arbor ako dun, kay Master ng lube. Kanina pa lumalangit-ngit yung kadena ko eh. Puno na likabok. Buti na lang, Master. Salamat sa inyo. Shoutout. Dumating na naman sa point na wala na naman ako kasabay sa kalsada.
Dahil nga hindi na naman nag-load yung kumot map ko, di ko na naman sigurado kung nasa tamang way pa ba ako. Tambay muna ulit ako dito sa Ledgi para maghintay ng data ng siklista. Pag wala, babalik ako dun kung saan ako lumiko. Buti na lang maya-maya, eto may dumaan ng siklista. So na-confirm ko na tama pala yung ruta ko. Shoutout din sa'yo, Master, dahil chinek mo kung okay ako. Kanan? Totoo? Oo. Wala eh. Medyo diskumpiyado ako kung totoo ba tong ruta na tinuro sa akin ng mga bata. Pero wala akong choice, kaya nanalig na lang ako sa kasabihan na hindi naman nagsisinungaling ang mga bata. Bakit ba kasi hindi ko pa sinundan yung kaninang dumaan nung nakasalampak ako? Ano kuya? Bukod salad. Kamusta kayo, Master? Isa nga yan. Kabilaan. Isa kayo? Okay na kayo? Taga saan kayo, Master? Kusal, taga Kaibiga. Ay, oo nga pala. Akit baba. Nako, Sabi oh. kaya pa, kaya pa. Kaya pa siguro. Dahan-dahan na lang. Kasi habang tinitigasan, kinakargahan, lalong Oo. tinitigas. Oo. Ito, pagod. Pagod. Oo, init. Ayun lang ako sa nakita doon, nakatulog na eh. Meron? Ako solo. Okay, gapang na ulit. Ha? Tara, tara. Pagkatapos itong tulay na to, tsaka nung isa pang tulay, meron kaming nilikuan pakaliwa na puro buhangin, sobrang init. Sa sobrang pagod at hirap, hindi ko naalalang buksan yung GoPro ko, sayang. Ang ganda pa naman sana nung eksena na yun. Sobrang parusa talaga, puro buhangin, tirikang araw, walang masilungan. Siguro takbuhan namin mga 10 to 15 kph na lang kahit patag. Silong muna tayo sa lilim, grabe. Actually sa ride na to, kanya-kanyang ano na, kanya-kanyang silong na. Nakita nyo yung mga siklista kung saan may pagkakataon sumisilong, grabe kasi ingat. Nakasilong. Ano na, 304, 139 kilometers, 20 kilometers na lang. Malapit na matapos. Yay, thank you Lord. Dito muna tayo rito, sayang naman kung di natin papakita. Etong ganda na to, malamang marami nag-ride, hindi nila nahintuan at na-appreciate itong ganda na to. Pero buti na lang, pagod na ako. Kaya ganda oh. Isa lang ako, ang dami nasa likod, ang dami nasa harap. Hindi na malaman kung anong pwesto ng mga nag-join dito sa ultra gravel. Grabe, hirap. Hirap. Next time 50 na lang tayo, party pace. 140 plus 20 kilometers, 312 ng hapon. Grabe, tas pag nakatakbuhan ko G's 15, mas madalas G's. Sabay na yung pahinga, saka yung padjak. Grabe init. Hirap na ruta. Silong din. Ako na. Pwede, yan. Shoutout sa mga Cavite Warriors ng Cavite. Yun, shoutout. Subscribe kami nito. Ay, thank you Master, thank you. Wakas namit namin in person. Si Master Ian. Shoutout din doon sa tropa natin sa Bulacan. Crossroads. Ayos. Shoutout din doon sa YouTube channel ko. Shoutout. Sagad na. Aristocrata Studio. Yan. Wala si ano, hindi mo sabay si Cycle Chef. Nauna na yun. Nauna na. Oo. Pero 160 din. Oo. Masayado yung mga Kasi yun. ano si Ito.
hindi nakaabot sa registration. Nag-cut off na. Oo. Kasi paano? Si Batman. Sa 50 sila, 50. Ay, lahat na magpapahinga na. Oo. Rolling. Shoutout sa anak ko, si Joaquin tsaka si Gab Gab. Malapit kami matapos. Marami pa trails ko. Hindi ko alam Basta inisip ko, 20 kilometers na lang yan. Kaya na yan. Master! Oh. Hello, Sir Ian. Ito na yung last 20 kilometers ng 160 kilometer route. Kung iisipin mo, malapit na lang sana yan. Kaya lang, sa bandang last 15 kilometers or 10 kilometers, meron pang matinding mabuhangin na daan. Sayang, hindi ko na naman na-capture, pero parusa talaga yun ng init, tapos ang hirap padyakan. Last 20 kilometers. Ayoko na, hirap. Tapos may huling stop pa kami sa tindahan kung saan marami din nagpahinga. Pagkatapos nun, kanya-kanya ng padyak pabalik sa finish line. Sa wakas, MacArthur Highway na ulit. Di pa ako makapag-celebrate dahil di ko sure kung puro kalsada na o may papasukan pa ulit na rough road. Pero nung nakita ko yung Cloverleaf papuntang New Clark City, ayun na, bigla ako nagkaroon ng adrenaline rush. Biglang lumakas yung padya ko pabalik sa New Clark City. Yun, hayop na yan. Halos tapos na. Last 7 kilometers. Andito na tayo sa kalsada papuntang New Clark City. Woo! Grabe, napakahirap. Buti na lang talaga nakapag-back out ako sa 240. Yun may ahon pa Pero mas okay na yan. Mas okay yung ganitong ahon kesa yung sa off-road na malalalim na buhangin. Grabe talaga. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sa tuwing makakatapos ako ng long ride, sobrang laking pasasalamat ko sa nasa taas. Dahil kahit kailangan ko mag-undergo ng dialysis 3 times a week, pinagkalooban pa rin ako ng lakas ng pag-iisip at pangangatawan para gawin ang mga ganitong klaseng bagay. Sana maging inspirasyon itong ride na to hindi lang sa mga may karamdaman, kundi pati na rin sa mga pinanghihinaan ng loob at sa mga humaharap sa matitinding pagsubok sa buhay. Huwag nating hayaan ng anumang bagay na pigilan tayong gawin ng mga bagay na nagpapasaya sa atin at nagpapasaya rin sa ibang tao. Laking pasalamat ko rin dahil sa kabila ng lahat ng palpak sa Ultra Gravel Challenge na to. Pero lilinawin ko lang kapalpakan ni Ian Howe, hindi ng organizers. Sa kabila ng lahat ng kapalpakan ko sa Ultra Gravel Challenge na to, walang mapa, walang proper nutrition, walang hydration, walang ilaw, walang load, at kung ano-anong wala. Pinakamalupit, walang game plan. Pero sa kabila ng lahat ng yan, nairaos ko pa rin ang pinakaunang saba ko sa isang gravel challenge. At sa susunod na sali ko dito, alam ko na lahat ng kailangan kong gawin base sa experience na to. 454 160 kilometers, mother father. Gravity. Wasak si Ian Howe. Para naman sa lahat na bumubuo ng Ultra Gravel Challenge, kudos sa inyong lahat. Sobrang solid itong event na to, as in astig talaga. Very well organized at very challenging. Congratulations sa inyong lahat. Mukhang nag-uwian na yata lahat Congratulations din sa lahat ng siklistang hinarap ang challenge na to. Grabe ang hirap na dinanas natin lahat dito, kaya saludo sa inyong lahat. Maraming salamat din sa lahat ng nakasabay ko sa ride na to. Nakabatian, nakasabay sa trail, nakasabay sa tindahan, sa pahingahan, sa kainan, nakaselfie at nakasalubong sa daan. Nice meeting you all. Grabe naman yun. Grabe. Kinabukasan, kailangan ko ulit bumalik sa center para sa aking dialysis. 3 times a week, 4 na oras kada treatment.
Pero sa pagitan ng mga araw na wala akong session, tuloy pa rin ang buhay. Thank you. Thank you. Congrats, Master. Congrats. 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 Thank you. Congrats to Master. Congrats, Master. Master, congrats. Congrats, Master. Sir Dan. Grabe yun. Master! Nakabot ka sa 5 o'clock. Oo nga. Okay, at dito na natapusin ang vlog natin. Grabe itong Ultra Gravel 160 na to. Ito ang mastermind ng ruta. Sa totoo lang, kanina habang pinapadya ko yung napakahirap na ruta, si Jeno nasa isip ko. Hype na Jeno, napakahirap na ruta. Pero, solid, congrats. Congrats Ultra Gravel, congrats Master Jeno, Sir Ernel, Sir Mondi, Sir Dan, Sir Stephen. Congrats Ultra Gravel sa lahat ng nag-participate. Congrats. Congrats, Master. Congrats. Thank you. Okay, balik na tayo sa parking lot. Thank you sa pagsama nyo mga kapot-pot. Sir, congrats! Thank you, ingat! At dyan natapos ang vlog natin. Isang like naman dyan kung nagustuhan nyo yung video. At huwag kakalimutan na matandang kasabihan, ang mag-comment, mag-like at mag-subscribe ay suswertihin. Ang hindi mag-skip ng ads, mas lalong suswertihin. Hanggang sa muli, salamat.